Ito ang instant na iserve nyo sa inyong mga bisita na mga lahing Turko na pinakamadaling gawin. Mura na, masustansya pa at napakadali lamang po. Kaya li kayo, tuturuan ko kayo sa paggawa nitong ginawa kong apple tart vongacious. O diba, marunong ako ngayon magluto. Mga friends, mga kabalen, mga ano ba iyaan dyan. Try ba? How it tastes? So, matry nga natin yung ginawa natin. Yan lang, ang init. Mainit pa. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ating mga viewers, ngayon magluluto tayo ng tinatawag natin doon sa Pilipinas na sikat sa Jollibee na apple pie. Ito kasi, napakadali niyang gawin. Dahil ngayon, marami kaming supply ng apple na binigay ng kasama sa trabaho kasi meron silang farm. So, this is organic. Tinanggal ko yung mga bulok-bulok. So, makita nyo ang mga apple na may mga itim-itim or mga bulok-bulok. Yun po ang bibilhin ninyo. Kasi ibig sabihin ng apple na may mga itim-itim dyan, hindi po ginamitan niya ng pesticide sa kanyang pagbunga. Kasi madali siyang mabulok. So, papasukin talaga siya agad ng uod. So, yan. Walang pesticide. Pero yung apple na, Diyos ko na, ilang buwan na, hindi pa rin siya nabubulok kasi sagana siya sa wax at pesticide. So, bumibili kami ng mga apple sa bazaar or sa street market na may mga itim-itim. Parang may mga uod. Kasi yun ay organic. Hindi po inisprehan yung puno ng apple. So, napakadali lang ito gawain. Ikurin nyo lang yung apple, na green itong ginamit namin kasi green yung binigay sa akin. So, medyo maasim-asim ito ng konti, na matamis-tamis. Pero mawawala po ang asin nito ay ang kanyang pagka maasim kung lalagyan nyo ng asukal at cinnamon or tinatawag natin yung mga nuts na hahaluan nyo. Lagyan nyo ng asukal. Okay? So, kudkuran muna. Magkudkud muna tayo. So, ganun na gawin. I-grate nyo lang yung apple ng inyong kudkuran. Ang mga ingredients kasi dito sa Turkey, madali mo lang hanapin sa mga local store. Kahit saan ka magpunta ng mga tindahan, mahanap mo yung cinnamon, yung apple, yung sugar powder. Hindi ka doon sa Pilipinas na mahirap. Pero, pag naka-access kayo ng mga ganon, ano ang paggawa? Ang apple kasi talaga sa Pilipinas is mahirap hanapin. Siyempre, lalong naalala ko yung malit pa ako, kakain na kami ng apple pag Pasko, New Year, kasi kailangan mo ng bilog-bilog sa bahay. So, may apple. Hindi, bibili ka ng apple, Chinese apple. Tapos, ayun. Dito kasi, pag winter, maraming apple. Kasi sa summer sila nabubuhay, namumunga. Tapos, ayan, kakainin siya ng buong winter. Yung nag-grate na apple. Ayan. Mga marami-rami din siya, oh. Ngayon, kumuha ka ng kawali, painitin mo. Lagyan natin ng oil. Ito ang ginagamit ko na oil is mga 3 kutsarang olive oil. Then, pag uminit na ang iyong kawali, ilagay mo na ang grate mong mga apples. So, ipaglagay mo lang siya. Tapos, lalagyan mo siya ng asukal. So, sa 5 apple, ang ginamit ko po is 2 teacups na asukal. O, ayan. Tapos, lalagyan ko rin siya ng 1 kutsaritang cinnamon. So, hahaluin na natin ito sa apple. So, gigisa mo siya para ka lang nagigisa ng gulay. So, antayin mong makita mo nang maluto talaga yung apples. Hihinaan mo rin ang apoy mga 10 to 15 minutes. Maluluto na po inyong mga apple. Kahit malambot na siya. Tikman-tikman nyo kung malambot na siya. Ayan. Ito na po ang kanyang finished product. Maging brown. So, palamigin na natin ito siya kasi naluto na siya. Tikman mo. Kung maasim pa sa iyo, dagdagan mo ng asukal. Pero kung tama-tama na matamis, okay na. So, hindi kasi kami masyado gumagamit ng asukal. So, hindi masyado matamis ito. So, nasa medium lang yung kanyang tamis.
So, kasi ikayo ang mag-a-adjust kung anong gusto mo. Kung gusto mo sobrang tamis, or medium lang, or low sugar. Paano i-bake mo dyan? Yung milfoy na ito. Ayan, milfoy, hamuro. Ang tawag na mabibili mo ito siya sa mga grocery center. So, ayan, shout out sa aking kasamahang maganda na si Pilin. Dahil siyang nabigay sa akin ng apple na ito at ang recipe. Shout out to you and to your mommy. Thank you so much, Pilin. Milfoy, yan. Meron siyang layer, tapos may cellophane siya dyan. So, tanggalin mo yung isang layer. Yan. Yung isang layer, tatanggalin natin. So, ayan, hahatiin mo yung isang layer. Hatiin mo siya dyan sa gitna. Tapos ang part na ito ay lalagyan na natin ng palaman. Ganito po ang kanyang korte. Ayan. Tapos, i-fold natin yung sa taas. And then, ayan. Isara natin yung kanyang mga bunganga sa pamamagitan ng kutsilyo or ating mga kamay. Para magdikit po yung harina. Ayan. Ganyan lang. Parang empanada lang po sa atin. O, diba? Presto! O, ayan. Ganyan lang po ang pagbalot ng ating minatamis. Lagay na natin sa ating baking pan. Isa-isa. So, this one. Ayan. Ayan. Lagay na natin yung ating minatamis na apple tart. So, kaya ito, ready na silang lahat at isasalang na natin sa ating oven. 150 degree lang po ang kinakailangan natin within 10 minutes. At ilalagay na natin sa ating oven. O, ayan. Pagkatapos at makalipas ang maraming oras, ayan na. Ayan pa rin sila. Hindi pa pala naipasok. Ay, ano ba yan? Lalagay na natin, ha? Mga friends, ayan. 10 to 15 minutes lamang po ang pagluto nito. And presto! Ito na po ang ating napakasarap na apple tart. O bongacious! O diba? Ang sarap-sarap talaga niyan. Kaya mas masarap yung kainin kung medyo mainit-init. Kaya pag nagserbisyo kayo sa inyong mga bisitang ibang lahi or turko, ito ang gagawin nyo. Napakadali lang, masarap na, mura pa at masustansya. Ang apple tart na ginawa ni Inday ng Torquay! Siyempre, ang ating unang tagatikim ay si Sir! Try baba. How it tastes? Yummy. O, diba? Yummy daw. Hindi na siya makapagsalita kasi ang init-init niyan. Muntik nang mapaso ang kanyang mga dila! Dito sa Turkey, pag kayo po ay may bisita, yung pinaka-practical at mabilis na gawain ay ganyan. Yung milfoy na may palaman sudyok sa taas or milfoy na may matamis sa loob. Kasi ang mga tuko or mga Turko, mas pinipili po nila yung lutong bahay kaysa sa bumili ka sa labas. Kasi yun po ay healthy daw po. Pero tayo, hindi naman tayo sanay sa mga luto nila na mga kasar, yung mga pagkain nilang isi-serve mo. Pag nagbisita sila, ay ang pinaka-practical na dahil nagawain, yan po yung ginagawa ko. So, 10 to 15 minutes lang po pwede nang maiahon yan sa bisita at makakain na sila within 15 minutes. So, yan po ang technique. Pag meron kayong bisitang mga Turko, ihahainan mo sila ng ganyan para sa kanilang inom ng tea. Kasi always na pinapartner po yan sa tea. Hindi po sila dito sanay or usual na siniserve natin sa Pilipinas na pag may bisita ay Coca-Cola ang pinapainom. So dito tea, sweets, biscuit at kung ano ang lutong bahay. Mag-dine na kayo. Mura na, healthy pa, at mas higit sa lahat, masarap na masarap. See you next week for our next video.